Kabanata 241. Para naman sa ibang ex-classmates, lahat sila ay nagsasaya lang sa panunood ng palabas. Alam nila na ulila si Richard na walang anumang bagay sa kanyang pangalan. Ang pagiging girlfriend ni Richard ni Cynthia ay nangangahulugan na hindi rin magiging ganoon kay Amon ang pamilya ni Cynthia. Ngayong naging pipi si Cynthia para masaktan si Dominic, sa sandaling dumating ang mga reinforcements ni Dominic, kitang-kita na ang naghihintay kina Richard at si Cynthia. Sinusubukan mong umalis. Huli na ang lahat. Napangisi si Dominic nang marinig ang mga yabag sa labas. Pagkasabi niya noon ay bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang manager kasama ang 4 o 5 agresibong bodyguard. Dominic, anong problema? Sino ang nagtatangkang manggulo dito? How dare they? Malamig na sabi ng manager. Itinuro ni Dominic sina Cynthia at Richard, marahas na sinabi, silang dalawa iyon. Nagtulungan sila para saktan ako. Kailangan mong maghayganti para sa akin. Napatingin ang manager kung saan itinuro ni Dominic. Nang makita niya ang mukha ni Cynthia ay agad na nagbago ang ekspresyon niya. Takot. Natakot ang kanyang mga binti ay naging halaya, at halos lumuhad siya. Ang shears ay karaniwang pinananatili ang isang mababang profile. Kung sino paman, baka hindi nila nakilala si Cynthia. Gayunpaman, iba siya. Bilang manager sa isang 5-star hotel, regular niyang nakikilala ang maraming mayaman at sikat na tao. Ilang beses niyang nakita si Cynthia noon, at masasabi niya kaagad na si Cynthia ay anak ng mga shears. Sa katayuan ni Cynthia, kahit ang kanyang amo ay hindi maglalakas loob na saktan si Cynthia, lalo pa ang isang hamak na manager na tulad niya. Kailangan mong turuan ang asong ito ng mag-asawa ng leksyon para sa akin. Mariing sabi ni Dominic. How dare you? Sinampal ng manager si Dominic. Bakit mo ako sinaktan? Hiniling ko sa iyo na turuan sila ng leksyon. Napahawak si Dominic sa kanyang pulang mukha sa hindi makapaniwala. Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino ang taong ito? Siya ang anak ng mga shears. How dare you be so rude to her? Gusto mo na bang mamatay? Ang manager. Nagalit. Ano? Ang mga gunting. Maaaring isa siya sa 4 na kagandahan ng Springfield City, si Cynthia Shear. Minsang sinabi ng manager kung sino si Cynthia, nagulat ang lahat. Sumabog sila sa daldalan. Kahit na hindi pa nila nakita si Cynthia noon. Pamilyar na pamilyar sa kanila ang pangalan ni Cynthia bilang isa sa 4 na magagaling na dilag ng Springfield City. Alam nilang isa si Cynthia sa mga shears. Ang pinakamahalaga, ang shears ay isa sa pinakamalaking pamilya sa Springfield City. Ang kanilang kapangyarihan ay napakalaki. At walang sino man ang maaaring humipo sa kanila. Ang katotohanan na si Cynthia ay isa sa mga shears ay nabigla sa kanilang kaibuturan. How is that possible? Napatulala si Dominic sa kanyang pagkabigla. Akala niya ay si Cynthia ang bagong kasintahan ni Richard, at walang paraan na maging kapansin-pansin si Cynthia. Hindi niya kailanman pinangarap na siya ang magiging Cynthia Shear. Sa marangal na katayuan ni Cynthia, hindi niya maintindihan kung paano nagawang habulin siya ng isang ulilang walang katulad ni Richard. Ito ay hindi kapanipaniwala. Miss Shear, hindi alam ng pinsan ko kung sino ka. Hindi kanya sinusubukang I-provoke. I apologize to you for his mistakes. I hope why. Sa tingin mo ba patatawarin ko siya ng ganun-ganun lang? Kabanata 242. Ngumisi si Cynthia. Parang kulog sa tenga ni Dominic ang panunuya na iyon. Bigla niyang naalala kung paano niya sinugod si Cynthia kanina. Sa kapangyarihan ng shears, mas madali ang pagpatay sa kanya kaysa sa pagpatay ng langgam. Kung hindi siya nakaisip ng paraan para mapatawad siya ni Cynthia, isa itong kapahamakan. Sa pag-iisip tungkol doon, nakaramdam si Dominic ng lamig sa kanyang puso. Agad siyang lumuhad habang natatakot na nagmamakaawa, Miss Shear, I did not do it on purpose. Rapos. Please be generous and forgive me this one time. Ngayon alam mo nang humingi ng awa. Bakit hindi mo ginawa yun kanina?
Ngumuso si Cynthia, hindi gumagalaw. Siya ay palaging isang mayamang heiress na ginawa kung ano ang gusto niya. Walang nang ahas na pukawin siya kahit sa mga marangal na bilog ng lungsod. Hindi lang bastos si Dominic sa kanya, binastos pa niya sila ni Richard, tinawag silang mga aso. Sa kanyang mapagmataas na personalidad, hindi niya ito kayang bitawan ng ganoon na lang. Nawalan ng pag-asa si Dominic sa malamig na ekspresyon ni Cynthia. Tuluyan ng nadurog ang kanyang puso. Pagkatapos noon, parang may naisip siya habang nagkukumahog kay Richard, nakikiusap, "Richard, dati tayong kapwa-estudyante. Please help me ask Miss Shear F. or forgiveness." That. Hindi man lang nagustuhan ni Richard si Dominic sa mga sandaling iyon, pero napabuntong hininga pa rin siya sa huli, iniisip ang mga college days nila. He plead. "Ed, for Dominic's sake, Cynthia, kalimutan mo na. Ex-classmate ko siya. Mapapatawad mo ba siya para sa akin? Sa tingin mo, ba ganoon kalaki ang halaga mo?" Inilibot ni Cynthia ang kanyang mga mata. Noong kasama niya ang Shears, pinagaling ni Richard ang kanyang lola. Ito ay isang bagay na labis niyang ipinagpapasalamat. Gayunpaman, dahil ninakaw ni Richard ang kanyang Blue Star of the Sea, nagkaroon pa rin siya ng ilang mga opinyon tungkol kay Richard. Iyon. Hindi inaasahan ni Richard na napakaliit ng kanyang halaga at medyo nakaramdam siya ng awkward. Sa pagtingin sa malungkot na tingin ni Richard, hindi napigilan ni Cynthia ang sarili na matawa. Tinukso lang niya si Richard at wala siyang ibang ibig sabihin. Hindi niya kayang baliwalain ang kahilingan ni Richard kung gaano kalaki ang naitulong ni Richard sa kanilang pamilya. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Dominic, malamig na sinabi, "Ang swerte mo sa pagkakataong ito. Para sa kapakanan ni Richard, ililibre kita. Kung hindi, mabubulok na ang maruming bibig mo. Thank you for your mercy, Miss Shear." Si Dominic ay parang pinakitaan ng matinding awa habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo, sa wakas ay naglakas loob na tumayo. Nakaramdam siya ng kasiyahan na nakaiwas siya sa kapahamakan. "Richard, alis na tayo." Hinatak ni Cynthia ang braso ni Richard at tumalikod na para umalis. Tumingin si Richard kay Janice, ngunit hindi ito umimik. Matapos ang paghila ni Cynthia, alam niyang hindi na matutuloy ang pagtitipon na ito. Balak niyang yayain si Janice na sumama sa kanya, pero naalala niyang nandoon pala siya para makipag-usap sa negosyo. Higit pa rito, ang pay ni Cynthia. Pagtingin kay Richard at Cynthia ay umalis, sa wakas ay natigilan ang lahat sa kanilang pagkagulat. Alam nila ang background ni Richard. Siya ay isang ulila na walang anumang bagay at kahit isang divorcee. Gayunpaman, ang isang taong kasing haral ni Cynthia ay nakatutok sa isang tulad ni Richard. Ito ay hindi kapanipaniwala. Siyempre, medyo marami sa kanila ang na-realize na maaaring hindi girlfriend ni Richard si Cynthia, at nagkamali lang sila ng pagkakaintindi. Gayunpaman, hindi alintana kung sila ay nasa isang relasyon o hindi, ito ay isang katotohanan pa rin na si Richard ay malapit kay Cynthia. Kabanata 243. Sa kapangyarihan ng mga gunting, ang kinabukasan ni Richard ay walang hangganan hanggat nakakapit siya sa kanila. Sa pinakakaunti, mas mahusay siya kaysa sa mga regular na tao tulad nila. Bigla silang nakaramdam ng panghihinayang. Kung alam nilang may kaya si Richard, dapat sinubukan nilang magpabor kay Richard. Kung papalakihin ito ni Richard sa hinaharap, maaaring may nakuha sila. Gayunpaman, huli na sila. Sa isa pang silid, kumain sina Richard at Cynthia habang pinag-uusapan ang kanilang pagtutulungan. Naging maayos ang lahat. Matapos pag-usapan ang ilang mga detalye, pinirmahan nila ang kontrata. Matapos maayos ang lahat ay umalis na silang dalawa sa hotel. Sa labas ng hotel, minamaneho ni Cynthia ang kanyang paboritong kotse habang patungo siya sa tirahan ng Shears. Hindi niya napansin ang dalawa. Dahan-daang sinusundan siya ng mga itim na SUV. Nang nasa mas liblib na kalsada sila, ang SUV na nasa likuran niya ay parang biglang nawalan ng kontrol habang sinusubukang i-overtake siya, sumalpok sa sasakyan ni Cynthia.
Laking gulat ni Cynthia. Pinara niya ang preno at naiwasan niyang matamaan. Gayunpaman, napunta pa rin siya sa mga halaman ngunit sa kalsada. Gayunpaman, salamat sa kanyang mabilis na reflexes, nagawa niyang maiwasan ang anumang pinsala. Kasuklam-suklam. Medyo kumalma si Cynthia bago siya lumabas ng sasakyan na galit na galit. Sa sandaling iyon, dalawang binata ang lumabas sa itim na SUV. Marunong ka din ba mag-drive? May mata ka ba? Sigaw ni Cynthia sa kanila. Pretty girl, pasensya na. Hindi namin sinasadya. Nasaktan mo ba ang sarili mo kahit saan? Why don't we send you to the hospital to check? Sick. Nakangiting humihingi ng paumanhin habang naglalakad papunta kay Cynthia ang isa sa mga lalaki na matangkad at matangkad. I'm fine. Bahagyang nabawasan ang galit ni Cynthia nang makitang nag-a-apologize sila. Pagkatapos noon, may gusto siyang sabihin. G nang biglang nag-iba ang matangkad na lalaki nang kumapit ito sa kanya sabay abot sa balikat nito. Nagulat si Cynthia. Sa kabutihang palad, siya ay lubos na sanay sa kanyang mga kasanayan. Pagkatapos ng galit na pag-atras, tumalikod siya para sipin ang kamay ng kausap. Wow, ang bilis mo naman. Nagulat ang lalaki, hindi inaasahan na mabibigo ang kanyang pag-atake. Sino ka? Ano ang sinusubukan mong gawin? Nagulat at nagalit si Cynthia, sa wakas ay naunawaan niya na hindi ito aksidente. Sinadya ang lahat. Magpalitan tayo ng ilang suntok, hindi nag-aksaya ng oras ang matangkad na lalaki habang tinitigan ang kasama. Pagkatapos nun, naglungged silang dalawa. Kay Cynthia, peak acquired state. So pareho kayong martial artist. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Cynthia. Sa lakas mula sa mga pag-atake ng tao, naramdaman niya na silang dalawa ay mga martial artist sa tuktok na acquired state. Bang bang bang. Mabilis na nag-react si Cynthia habang inilalabas niya ang kanyang lakas, na umaatake sa kanilang dalawa. Agad silang umatake ng sabay. Si Cynthia ay isa ring martial artist dahil siya ay nasa tuktok ng acquired state tulad nila. Gayunpaman, dalawa sila, at nahirapan siyang harapin ang mga numerong iyon. Siya ay mabilis na nahulog sa isang dahado. Magwala. Sigaw ni Cynthia. Alam niyang hindi maganda ang sitwasyon, kaya hindi siya naglakas loob na direktang labanan ang mga ito. Nakahanap siya ng tiyan. Si 244. Sinusubukang tumakbo. Hindi ito magiging ganoon kadali. Sa sandaling iyon, isang malamig na tawa ang maririnig. Nakalapit na ang ibang SUV mula sa likuran. Bumukas ang pinto, at lumabas sa kotse ang tatlong binata. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng suit. Ang kanyang mga mata ay napakatalas, at siya ay nakaramdam ng matinding pagbabanta. Halatang, hindi siya magiging isang taong madaling pakitunguhan. Hindi maganda. Nagkaroon sila ng mga kaibigan. Si Cynthia ay may hindi mapakali na pakiramdam sa kanyang puso habang siya ay nagsimulang tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Hindi man lang niya kinaya ang dalawang iyon kanina. Ngayong may tatlo pang katulong, pakiramdam niya ay hindi na siya manalo. Kunin mo siya. Malamig na sigaw ng kinauukulan. Kaway-kaway, sumugod ang dalawang subordinate papunta kay Cynthia kasama ang payat na lalaki at kaibigan ni H. Mabilis nilang pinalibutan si Cynthia. Sino kayo? Ano ang sinusubukan mong gawin? Galit na sigaw ni Cynthia. Hindi naman importante kung sino tayo. Ang mahalaga, dapat magbitiw ka na lang at sumuko. Huwag mong pahirapan ang sarili. Mahina hong sabi ng nasa harapan. Mangarap pa. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Cynthia, ng Shears. How dare you attack me? Napagod ka bang mabuhay? Galit na sigaw ni Cynthia. Ed. Miss Shear, hindi mo na kailangang subukan at takutin ako sa pangalan ng pamilya mo. Wala akong pakialam dyan. Kunin mo siya. Malamig na tumawa ang lalaki. Sa kanyang utos ay agad na sinugod ng apat na kampon si Cynthia. Nagmamadaling sinubukan ni Cynthia na lumaban, ngunit nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Pakiramdam niya ay nasa tuktok na rin ang acquired state ang dalawang lalaking kakapasok lang.
Siya ay inaatake ng 4 na pinakamataas na mandirigma ng acquired state. Walang paraan na kakayanin niya ito. Mabilis siyang nahulog sa isang mapanganib na sitwasyon. Siya ay tapos na para sa. Kailangan ba niyang sumuko? Namutla ang mukha ni Cynthia. Gusto niyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit nasa isang liblib na kalsada sila. Wala namang tao, so paano siya Why para sa tulong? Siyempre, alam niya na ang mga kalaban niya ay pawang mga mahuhusay na martial artist. Kahit na may pumasa, walang paraan na matutulungan nila siya. Sa pag-iisip niyan, lalong nawalan ng pag-asa si Cynthia. Sa sandaling iyon, bigla silang nakarinig ng tunog ng makina. May papalapit na motorsiklo mula sa kalayuan. Ang maliwanag na ilaw ng motorsiklo ay napakasigla sa gabi. Lumiwanag ito kay Cynthia at sa 4 na manlalaban. Pinilit nilang buksan ang kanilang mga mata sa liwanag at napilitang itigil ang kanilang pag-aaway. Sa pagkakataong iyon, mabilis na sumakay si Richard at hinawakan ang braso ni Cynthia. Cynthia, sumakay ka na. Hinayla siya ni Richard. Nang marinig ni Cynthia ang boses ni Richard, natuwa siya. Hindi siya nagdalawang isip na gamitin ang hatik ni Richard para tumalon sa likod ng kanyang bisikleta. Gusto mong tumakbo. Hindi yun madali. Mabilis namang nag-react ang leader. Nanonood lang. Sa isang iglap, nagpadala siya ng punyal na lumilipad mismo kay Richard. Natarante si Richard, hindi na niya nagawang i-start muli ang kanyang bike. Napahawak siya sa manipis na baywang ni Cynthia habang tumatalon sa lupa, umiiwas. Kasabay nito ang pagtakbo ng pinuno. Malamig niyang tiningnan si Richard, "Brat, sino ka? How dare you sirain ang mga plano natin? Gusto mo na bang mamatay?" Hindi na siya pinansin ni Richard habang nakatingin kay Cynthia. "Cynthia, are you alright? Sino ang mga taong ito? Bakit kanila inaatake?" Chapter 245. I don't know. Umiling si Cynthia. Curious na tanong ni Cynthia, "Richard, di ba ngayon ka lang umuwi? Bakit ka nandito?" "Nako, noong papalabas na ako ng hotel, nakita ko na ang 2 sasakyan na iyon ay parang nakasunod sa iyo, kaya nagpasya akong sumunod," maikling paliwanag ni Richard. No wonder, si Cynthia ay may hitsura ng realisasyon. Pagkatapos nito, mabilis niyang napagtanto na ang sitwasyon ay apurahan. Hindi ito ang oras para kausapin si Richard. "So," she said in a panic, "Richard, napakalakas ng mga taong ito. Lahat sila ay nasa tuktok na acquired state. Pipigilan ko sila, dapat kang tumakbo." Naglakad si Cynthia sa harap ni Richard. Noong kasama si Richard sa Shears, saglit siyang nakipagpalitan ng suntok kay Richard at alam niyang maaaring isa itong martial artist. Gayunpaman, si Richard ay hindi gumamit ng anumang tunay na enerhiya, kaya naisip niya na ang antas ni Richard ay napakababa pa rin. Marahil siya ay nasa initial o intermediate na yugto lamang ng acquired state, ito ay malayo sa kanyang mga kakayahan. Hindi siya tugma sa kanila, at hindi rin magiging kapaki-pakinabang si Richard. Dadalhin lang nito si Richard sa walang kabuluhang kamatayan. Walang kahulugan iyon. Hindi pwede, hindi ko ugali na iwan ang mga kasama ko para mamatay. Agad naman itong tinanggihan ni Richard. Nang malaman na silang 4 ay peak acquired state martial artists mula kay Cynthia, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Medyo naantig si Cynthia nang marinig niyang ayaw siyang iwan ni Richard, pero galit na galit din siya. "Richard, can you stop being stupid? Hinihiling ko sa iyo na tumakas para sabihin mo sa aking lolo at magpadala siya ng mga tao upang iligtas ako. Kung hindi ka pupunta, mamamatay tayong 2 dito ngayon. Naiintindihan ko ang gusto mo, pero hindi maganda ang sitwasyon ngayon. Sa oras na makakuha ako ng mga reinforcement, huli na ang lahat." Umiling si Richard, ayaw pa ring umalis. "Mas mabuti pa kaysa mamatay tayong 2 dito." Inis na sabi ni Cynthia. "Pareho tayong mamamatay dito. Maaaring hindi iyon ang kaso." Mahinahong ngumiti si Richard.
Pagkatapos niyang makipagpalitan ng suntok kay Richard Card noong nakaraan, nalaman niyang nasa advanced acquired state si Leopard. Ang mga kalaban sa harap niya ay mas malakas kaysa sa Leopard, at mayroon silang isang kalamangan sa numero. Kung noon pa man, magkakaroon siya ng B-in walang tugma para sa kanila. Gayunpaman, nalampasan niya ang ilang mga bottleneck ilang araw na ang nakalipas, at naabot niya ang advanced na meditation phase. Mula sa intermediate meditation phase, ang kanyang kakayahan ay tumaas. Malakas man ang mga kalaban nila, baka hindi nila siya matalo. Grabe naman ang skills mo. Wala ka pa sa level ko. Paano ka naniwala? Hindi ka pani-paniwalang nadismaya si Cynthia, ngunit wala siyang magawa sa katotohanang tumanggi si Richard na umalis. Nagsayang ba kayong dalawa ng oras? Nakatingin kay Cynthia at Richard na nag-uusap sa pagtakbo, parang walang pakialam ang dalawa sa kanila. Madilim ang mukha ng pinuno habang nakatingin kay Richard, "Brat, wala akong pakialam kung sino ka. Since you want to die, I'll grant why." Kumaway ang pinuno, at agad namang umatake ang apat. Nanatili siyang nakatayo sa likuran, hindi umaatake. "Richard, umalis ka na." Pilit na tinulak ni Cynthia si Richard papunta sa bike nito. She clenched her teeth and rushed on the leader. Kailangan niyang ilabas ang ulo ng ahas. Napansin ni Cynthia na hindi man lang inaatake ang pinuno, kaya naisip niya na marahil ito ay isang strategist na hindi ganoon kalakas. Kung nagawa niyang ibagsak siya ng mabilis, baka mabaligtad niya ang tubig. Kabanata 246. Of course, she planned for the worst also. Kahit na hindi niya mapasuko ang kanyang kalaban, hanggat nagawa ni Richard na makatakas at makontak si Shears, malamang na hindi siya mangangahas ng kanilang mga kalaban. "Alamin ang iyong lugar." Ngumisi ang pinuno habang sinuntok si Cynthia ng hindi kapani-paniwalang lakas, na tumama sa atake ni Cynthia. Boom! Sa matinding sagupaan, hindi gumalaw ang pinuno. Sa halip, pinalipad si Cynthia habang mabigat na bumagsak sa lupa. Og! Nang bumagsak siya sa lupa, niluwan ni Cynthia ang isang subo ng dugo. Intermediate innate state. Laking gulat ni Cynthia, hindi pinansin ang kanyang mga sugat. Noong nag-away sila kanina, naramdaman niyang hindi lang sa initial innate state ang kalaban niya, kundi sa intermediate innate state. Ang ganoong uri ng kasanayan ay maglalagay sa kanya doon bilang isang tunay na eksperto sa mga nakababatang henerasyon sa Springfield City 1. "Cynthia, ayos ka lang ba?" Nagulat si Richard sa nakita. Agad niyang iniwasan ang mga pag-atake ng apat pa nang sumugod siya mismo kay Cynthia. "Idiot, bakit hindi ka tumakas?" Hindi ka pani-paniwalang nadismaya si Cynthia. Gusto niyang hiwalayan si Richard sa sandaling iyon. Sinadya niyang itulak si Richard para bigyan ng pagkakataong makatakbo si Richard. Gayunpaman, sinayang ni Richard ang napakagandang pagkakataon. Halata kung gaano siya galit. Aalis ako ngayon din." Agad na tumalikod si Richard at tumakbo patungo sa halamanan. Hindi siya tumakas kanina dahil ayaw niyang iwan si Cynthia mag-isa. Pakiramdam din niya ay makakaharap niya ang apat na acquired state martial artists. Matapos tingnan ang napakalawak na kakayahan ng pinuno, napagtanto niyang minamaliit niya ang mga ito. Kahit na hindi niya alam kung gaano kalakas ang pagiging nasa intermediate innate state, pakiramdam niya ay mas malala ang kanyang kakayahan kaysa sa lalaking iyon. Kung mag-isa silang humarap, baka hindi niya matalo ang pinuno. Ang lalaki ay mayroon pang apat na subordinate sa tuktok na acquired state. Matatalo siya kung magkatrabaho sila. Kung tama si Richard, iisa lang ang pinanggalingan ng Sage Arts at Martial Arts. Ang dalawa sa kanila ay nagkaroon lamang ng kaunting pagkakaiba. Sa mga antas, ang isang yugto ng Sage Arts ay katumbas ng dalawang yugto sa Martial Arts. Sa kanyang kasalukuyang advanced meditation phase, malamang na siya ay nasa pagitan ng initial at intermediate na yugto ng innate state. Matatalo niya ang isang initial innate state martial artist, ngunit matalo sa isang intermediate innate state.
Huwag mong hayaang tumakbo ang batang iyon. Malamig ang tingin ng pinuno sa kanyang mga mata habang nag-uutos kaagad sa kanyang mga nasasakupan. Mabilis na nag-react ang apat. Lahat sila ay sumugod kay Richard. Ang mga gilid ng kalsada ay napuno ng makakapal na puno. Bakas sa mukha ni Richard ang takot habang sumusugod sa mga puno. Paikot-ikot habang umuusad siya. Mahigpit siyang hinabol ng apat, ngunit sa tuwing mahuhuli na nila si Richard, gagamitin ni Richard ang mga puno para mahimalang. Iwasan. Kahit na siya ang humiling kay Richard na tumakas, babae pa rin siya sa huli. May mga hiling siya at ayaw niyang makitang iniwan siya ni Richard. Kabanata 247. Ang mas nakakatuwa ay ang katotohanang paulit-ulit na sinasabi ni Richard na hindi niya ito pababayaan. Gayunpaman, biglang tumakas si Richard. Kaysa sa isang kuneho. Kahit apat na pick-acquired state martial artists ay hindi makahabol. Halatang-halata ang mararamdaman niya. Kayong apat na tanga. Hindi mo man lang maabyutan ang isang regular na tao. Anong silbi ng kasama kita? Galit na galit ang pinuno. Wala man lang siyang naramdamang totoong enerhiya kay Richard, ibig sabihin ay hindi martial artist si Richard. Ang tanging posibilidad ay tumakbo si Richard ng mas mabilis kaysa karaniwan. Mukhang may gagawin ako. Nagpipigil ng galit ang pinuno habang tumatalon pa sulong, agad na hinabol si Richard. Ang kanyang mga kasanayan ay higit na malakas kaysa sa kanyang apat na subordinate. Sa isang iglap lang ay mabilis niyang naabutan. Brat, bumaba ka. Ngumisi ang pinuno habang humahampas sa hindi makapaniwalang pananakot na mabilis na umatake kay Richard. Naramdaman ang pag-atake ng lalaki, nabigla si Richard nang bumagsak ito sa lupa, buti na lang nakaiwas sa atake ng kanyang kalaban. Nagbago ang atake ng pinuno habang patuloy itong tumungo kay Richard. Malamig ang tingin niya sa mukha niya. Natitiyak na niya na si Richard ay isang regular na tao lamang, at si Richard ay bumagsak sa lupa na walang matatakbuhan. Walang paraan na maiiwasan ni Richard ang kanyang pag-atake. Ngunit, bago pa man siya makaramdam ng kasiyahan sa kanyang sarili, bigla siyang napaharap sa mapanuksong ekspresyon ni Richard. Hindi mabuti. Ang pinuno ay hindi kapani-paniwalang karanasan sa labanan, at agad na naramdaman na may mali. Gayunpaman, huli na siya. Nakita niya si Richard na biglang nagtaas ng paa, sinipa ang lalaki sa pagitan ng mga hita ng sapat na lakas para makabasag ng bato. Ang lalaki ay mukhang hindi kapani-paniwalang nabigla habang siya ay mabilis na umatras, iniiwasan ang mapanganib na pag-atake ni Richard. Gayunpaman, pinaghandaan na ito ni Richard. Pinilit ni Richard ang sarili at nagpadala ng buong lakas na suntok. Kanyang dibdib. Basag. May malinaw na tunog ng pagbitak ng buto habang ang pinuno ay nagluwa ng isang subo ng dugo. Siya ay pinalipad, bumagsak sa isang puno sa likuran niya habang siya ay nahulog sa lupa. Pagkatapos niyang bumagsak sa lupa, hinawakan ng pinuno ang kanyang dibdib at nagluwa pa ng ilang subo ng dugo. Pakiramdam niya ay nagkagulo ang mga sa kanyang katawan. Halos himatayin siya sa lugar. Napakalakas ni Richard, mahina lang ng bahagya kaysa sa kanya. Siya ay pabaya at minamaliit ang kanyang kalaban, na nagpapahintulot kay Richard na magtagumpay. Sa kanyang palihim na pag-atake, na nagdusa ng mabibigat na pinsala. Brat, huwag mo nang isipin iyon. Sa sandaling iyon, naabutan na ng apat na taluktok na mga eksperto ng acquired state, at lahat sila ay nagsimulang umatake kay Richard. Natakot lang si Richard sa pinuno. Matapos niyang masaktan ng husto ang pinuno sa pamamagitan ng isang lansihin, wala na siyang reserbasyon. Hinarap niya ang apat na. The peak acquired state ay isang antas lamang ang layo mula sa unang innate state, ngunit ang agwat sa pagitan ng dalawa ay napakalaki. Kahit na 7 o 8 peak na acquired state martial artist na nagtutulungan ay karaniwang hindi makakatalo sa isang paunang innate stat. Higit pa rito, ang mga kasanayan ni Richard ay nasa itaas na ng paunang innate state, at medyo malayo lang sa intermediate innate santa.
How could four picks acquired state mga martial artist ang kalaban niya? Sa isang iglap lang ay tuluyan ng natalo ang apat na martial artist. Hindi na sila makalaban. Hindi maganda. Ang taong ito ay isang paunang eksperto sa innate state. Nahulog kami sa kanyang mga panlilinlang ngayon lang. Ang apat na martial artist ay nagulat at nagalit, sa wakas ay naunawaan ang sitwasyon. Gayunpaman, ito ay dati na. Huli na. Kabanata 248. Bang bang bang. Sinasamantala ang pagkagambala sa kanila, naglunsad ng ilang pag-atake si Richard. Tinalo ang kalaban sa harap sa isang suntok bago. Sip-A ng isa pa. Nasira niya ang mga ito sa isang iglap. Ang dalawang natitira ay napagtanto na sila ay nasa isang masamang lugar, at galit na umatras, makitid na umiiwas sa mga pag-atake ni Richard. Sa sandaling iyon, nagawa na ng sugatang pinuno na pilitin ang sarili na tumayo. Nang makitang napagdesisyonan na ang sitwasyon, alam niyang hindi na nila may pagpapatuloy ang pakikipaglaban kay Richard. Sa mga kakayahan ni Richard na lumampas na sa unang innate state, hindi kayang talunin ng kanyang mga nasasakupan si Richard. Brat, tatandaan kita. Sisiguraduhin kong babayaran mo ako ng 10 beses sa susunod. Fair na. Ang pinuno ay marahas na pinandilatan si Richard at siya ay nag-utos na umatras. Pagkatapos noon, tumakas ang apat na pick na acquired state martial artists. Dalawa sa tinulungan nila ang pinunong lubhang nasugatan habang ang dalawa pa ay nakabantay sa kanilang likuran. Pagkatapos noon ay mabilis silang tumakas sa lugar. Nagplano si Richard na tugisin sila, ngunit hindi siya kumpiyansa na matatalo niya sila. Kung desperado ang mga kalaban, baka hindi siya manalo. Isa pa, si Cynthia ay nasugatan ng pinuno. Nag-aalala siya para sa mga pinsala at kaligtasan ni Cynthia. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, nagpasya siyang huwag ituloy ang mga ito at tumalikod. Sa pagkakataong iyon, bakas sa mukha ni Cynthia ang gulat, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Nasugatan ni Richard ang pinuno sa isang suntok bago natalo ang apat na pinakamataas na eksperto sa acquired state. Nakita niya ang lahat. Naisip niya na si Richard ay hindi sanay at mas mahina kaysa sa kanya. Noong una, wala siyang pag-asa kay Richard. Gayunpaman, hindi niya akalain na gagamit si Richard ng isang suntok para harapin ang pinuno. Ang mga kasanayang iyon ay hindi bababa sa higit sa paunang innate state. Gaano kalakas? Kaya hindi lang sanay na doktor si Richard, kundi sanay din sa martial arts. Minamaliit ko siya. May kislap sa mga mata ni Cynthia. Ang Shears ay isang sinaunang martial arts na pamilya at palaging hinahangaan ang malakas. Dahil sa Blue Star of the Sea, nagkaroon siya ng mga mapanuksong opinyon kay Richard bago ito. Kahit na si Richard ay isang bihasang doktor, siya ay hindi nasisiyahan. Gayunpaman, pagkatapos niyang masaksihan ang kamanghamanghang mga kasanayan ni Richard, siya ay hindi kapani-paniwalang humanga. Ang kanyang mga negatibong opinyon kay Richard ay biglang nawala. Cynthia, kamusta ang mga sugat mo? Ayos ka lang. Lumapit si Richard at nag-aalalang nagtanong. Ayos lang ako, may internal injuries lang ako. It's nothing too bad. Umiling si Cynthia na medyo namula. Inakala niya na pinabayaan siya ni Richard na mamatay para makatakas siya, ngunit mali ang paghusga niya sa kanya. Mapagkakatiwalaan si Richard. Wala siyang planong iwan siya. Mabuti naman at ayos ka na, nakahinga ng maluwag si Richard. Richard, thank you, it's all thanks to you this time. Nakangiting pasasalamat ni Cynthia. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Walang kinalaman si Richard sa bagay na ito, ngunit inilagay ni Richard sa panganib ang sarili niyang buhay alang-alang sa kanya. She was very touched, and she no need to thank me. Magkaibigan tayo, hindi mo kailangang maging magalang, nakangiting sabi ni Richard. Kahit medyo matigas ang ulo ng personalidad ni Cynthia. Tapat at prangka ang kanyang personalidad. Kapag nahaharap sa panganib, ang una niyang iniisip ay siguraduhing makakatakas siya.
Simula pa lang noon, na-appreciate na niya ito. At top of that, both of them just sealed a deal, so he already saw Cynthia as a fry. C-249. Friends. Tama ka, pareho tayong magkaibigan. Natigilan si Cynthia noong una, pero ngumiti siya pagkatapos. Ang kanyang ngiti ay hindi kapani-pani, walang nagliliwanag at nakakaakit. Ito ay malungkot sa tuktok. Dahil ang mga Shears ay may kayamanan at kapangyarihan, at si Cynthia ay lumaki bilang kanilang treasured na anak na may walang kapantay na hitsura, hindi siya nagkulang sa mga taong humahabol sa kanya, ngunit wala siyang maraming tunay na kaibigan. Kahit na ang kanyang mga kaibigan ay halos naglalayon para sa kayamanan ng mga Shears. Gayunpaman, iba si Richard. Kahanga-hanga ang mga kasanayan ni Richard sa medisina, at pinagaling ni Richard ang kanyang lola nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Hindi lang iyon, inilagay ni Richard ang kanyang buhay sa linya para iligtas siya ngayon, hindi man lang siya gustong iwan para makatakas ng alam niyang hindi siya mananalo. Siya ay isang mahusay na karakter. Tinanggap niya agad si Richard bilang kaibigan. Pagkatapos nito, tinawagan niya ang kanyang lolo at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang inaatake. Galit na galit si Benedict nang marinig iyon, at agad na pinapunta ang ilan sa mga eksperto ng kanilang pamilya. Pareho silang nandoon para tingnan ang eksena kung makakahanap sila ng anumang mga pahiwatig at doon din para protektahan si Cynthia mula sa anumang iba pang pag-atake. Nakita ni Harvey si Richard nang magmadali itong lumapit sa mga lalaki. Nalaman niyang iniligtas ni Richard si Cynthia, at kinatawan ang mga Shears sa pasasalamat kay Richard. Matapos ibigay si Cynthia kay Harvey, wala nang dahilan si Richard para manatili. Kaya nagpaalam na siya at umalis. Cynthia, alam mo ba kung sino ang umatake sa'yo this time? Madilim ang mukha ni Harvey. Umiling si Cynthia at sinabing, hindi ko alam. Gayunpaman, hindi kami nagkaroon ng magandang relasyon sa Fields. Siguro kung sila iyon. Tulad ng Shears, ang Fields ay isa rin sa 4 na magagandang pamilya ng Springfield City. Ang dalawang pamilya ay nagkaroon ng ilang mga pag-aaway pagdating sa negosyo, kaya ang kanilang relasyon ay hindi maganda. Kahit na hindi alam ni Cynthia kung sino ang kalaban sa pagkakataong ito, ang katotohanan na ang mga kaaway ay nagawang magpakilos ng 5 marshal. Mga artista ng sabay-sabay, kahit nakasama ang isa sa kanila sa intermediate innate state, ay nangangahulugan na mayroon silang makabuluhang taga-suporta. Walang gaanong tao sa Springfield City na may ganoong lakas, at ang Fields ay isa sa kanila. Pwede naman. Fields, kapag nalaman kong ikaw ang gumawa nito, hindi ako papayag na makaalis ka ng madali. Naikuyong ni Harvey ang kanyang mga kamao habang kumislap ang matalim na kislap sa kanyang mga mata. Sa isang marangyang mansyon sa isang lungsod, isang binata na mga 26 o 27 ang edad ang nakaupo sa sofa sa sala kasama ang 2 babaeng kulang sa damit at magagandang babae sa kanyang mga bisig. Nasa ilalim ng damit ng 2 babaeng iyon ang mga kamay ng binata. Kumain siya ng mga prutas na pinakain mula sa mga babaeng iyon habang ang kanyang mga kamay ay gumagala. Ginagawa ang anumang gusto niya sa kanila. Sa sandaling iyon, maririnig ang nagmamadaling yabag ng paa. Ang pinuno at ang kanyang 4 na kasamahan ay pumasok sa loob. Nakasimangot ang binata habang inalis ang mga kamay sa mga babae, sinenyasan silang umalis. Gordon, paano nangyari? Tanong ng lalaki sa mahinang boses. Sa pagtingin sa kalagayan nila, nakaramdam siya ng hindi mapakali sa kanyang puso. Agad na lumuhad si Gordon at ang kanyang mga tauhan, na nagsasabing, Sir, nabigo ako sa aking gawain, hindi ko nakuha si Cynthia Shear. Basura. Napakaraming tao, at ni isa ay wala kayong makukuha. Babae. Anong silbi ng pagsama mo? Galit na galit ang binata. Hinampas niya ang kamay sa mesang nasa harapan niya, at nahati sa 2 ang marble table. Sir, it was my fault. Gayunpaman, dapat ay nagtagumpay na tayo. Kaya lang may brat na pumasok mula sa kung saan at sinira ang mga plano natin. Kabanata 250.
Si Gordon at ang kanyang mga tauhan ay may takot sa kanilang mga mukha habang nagmamadali nilang iulat ang lahat ng nangyari. Sino ang lalaking iyon? Isa kaya ito sa mga bodyguard ng Shears? Malamig na sabi ng lalaki. Siya ay nagkaroon ng isang napakabisyo. Aura sa paligid niya. Ibang-iba ito. Sa kinikilos niya kanina. Yun. Hindi ko alam. Nag-aalalang sabi ni Gordon. Ano na ba ang level niya? Siya ba ay nasa intermediate innate state, o ang advanced na innate state? Ang isang bata na kasing lakas niya, ay hindi dapat kahit sinong hindi kilala. Tanong ng binata. Alam niya na si Gordon ay nasa intermediate innate state, at may 4 na subordinate si Gordon na nasa advanced A. Acquired state. Kung ang kanilang kalaban ay wala sa intermediate innate state o mas mataas, walang paraan na matalo niya si Gordon at ang kanyang mga kasamahan. Hindi siya, nasa unang innate state lang siya, at medyo malayo lang sa intermediate, matapat na sagot ni Gordon. Ano? Ang unang innate state? Galit na galit ang lalaki. Itinaas niya ang kamay at sinuntok si Gordon. Bang! Lumipad pabalik si Gordon, gumulong-gulong sa lupa ng ilang beses bago siya tumalsik ng isang subo ng dugo. Walang kwenta kang basura. Paano ka natalo sa isang paunang innate state martial artist gamit ang iyong mga kasanayan? Anong ginagawa mo? Galit na galit na galit na galit ang lalaki. Patawarin mo ako. I was just careless, and fell for his tricks. Namumutla ang mukha ni Gordon habang umaakyat sa lupa bago. Dahan-dahang lumuhad sa harap ng lalaki, ikinwento ang nangyari. Kung hindi ka gaanong loyal, pinatay na sana kita. Malamig na sabi ng lalaki. Dahil sa bagay na iyon, alam niyang wala nang dahilan para parusahan. Pa si Gordon at ang kanyang mga tauhan, kaya desidido siyang nagutos, maglaan ng ilang araw para tingnan. Sa pagkakakilanlan ng brat na iyon. Wala akong pakialam kung sino siya. Dahil ginulo niya ang mga plano ko, sisiguraduhin kong mamamatay siya. Malamig na sabi ng binata. Oo. Nagmamadaling tinanggap ni Gordon at ng kanyang mga tauhan ang utos bago sila tumayo at umalis. Sa kabilang dulo, umuwi si Richard para kunin ang ilan sa kanyang mga gamit bago siya dumiretso sa Mist Cloud. Bundok. Natapos na niya ang pag-asikaso sa bagay gamit ang mga panggamot na materyales, kaya kailangan niyang mag-ipon ng maraming morning dew na may espiritual na energy pagkatapos noon upang matiyak ang maayos na proseso ng paggawa. Gayunpaman, ang espiritual na enerhiya sa bundok sa likod ng tahanan ni Iris ay limitado, at hindi nito nagawang matugunan ang kanyang mga pangangailangan, kaya agad na nagpasya si Richard sa Mist Cloud Mountain. Sa huling pagkakataon, napansin ni Richard na ang espiritual na enerhiya sa tuktok ng Mist Cloud Mountain ay hindi kapani-pani walang siksik at dalisay nang. Makipagkita kami roon kasama si Iris. Kung ginamit niya ang Energy Convergence Circle para baguhin ang espiritual na enerhiya sa Morning Dew, dapat niya man lang matugunan ang mga pangangailangan sa produksyon ng elegante. Sa loob ng kalahating taon, sa tuktok ng Mist Cloud Mountain, umakyat si Richard noong madilim pa, itinayo ang bilog sa tuktok ng bundok bago siya nagsimula. Dahil wala siyang ibang gagawin, nagpasya siyang sanayin ang sarili sa labas ng bilog. Ang espiritual na enerhiya sa tuktok ng Mist Cloud Mountain ay hindi kapani-pani walang siksik at dalisay. Sa kasalukuyang antas ni Richard, hindi siya makaalis. Gayunpaman, salamat sa katotohanang ang karamihan sa espiritual na enerhiya sa tuktok ay hinihigop ng Energy Convergence Circle, ang natitirang espiritual na enerhiya ay hindi gaanong siksik. Higit pa rito, nakalusot na siya sa advanced meditation phase ilang araw na ang nakalipas. Hindi siya masyadong naapektuhan ng pagsasanay sa labas. Pagkaraan ng isang gabi, si Richard ay nakakuha ng kaunting purong espiritual na enerhiya, at ang kanyang mga kasanayan ay muling tumaas. Kasabay nito, ginamit niya ang enerhiya, kamangha-manghang bilog ng enerhiya. Sa isang maikling gabi lang, ganap nitong naabsorb ang espiritual na enerhiya sa tuktok ng Mist Cloud mo.